Kung hindi ka na makakabayad sa iyong mga pagkakautang, ganito ang gawin mo. Mabigat yan, at normal na makaramdam ng hiya at kaba. Pero ang tama at nararapat na gawin ay harapin, hindi takbuhan. Mas lumalala ang utang kapag tinatakbuhan mo. Ito ang sunod-sunod na dapat gawin kapag nahihirapan ka na o hindi na talaga kayang magbayad. Una, huminto ka muna at isulat mo lahat sa papel. Sino ang pinagkakautangan mo? Bangko, lending app, tao, credit card, magkano bawat isa, magkano ang tubo o interes kada buwan, at kailan ang due date. Kadalasan, kaya hindi tayo makabayad kasi hindi malinaw kung magkano na ba talaga ang lahat. Pangalawa, unahin ang pang-araw-araw na buhay. Bago ang utang, unahin ang pagkain, upa, kuryente, tubig, pamasahe, at gamot. Hindi ka makakabayad kung pati ikaw bumagsak. Pangatlo, kausapin agad ang pinagkakautangan, ito ang pinakamahalaga. Huwag magtago o mag-block. Mas gusto ng maayos na nagpapautang ang kinakausap kaysa tinatakbuhan. Sabihin mo ng diretsyo, nahihirapan na po ako makabayad sa ngayon. Gusto ko pa rin pong magbayad, pwede po ba tayong mag-usap ng ibang arrangement? Pwede mong hilingin, restructure ang mas mababang hulog kada buwan, mas mahabang panahon. Moratorium o palugit, 1 hanggang 2 buwan na hindi mo na magbayad para makabangon. Tanggalin ang penalty o interes, lalo na sa lending app at credit card. Lahat ng napagkasunduan, hingin na nakasulat, chat, email, o kasulatan. Pang-apat, huwag mong tapalan ng bagong utang ang lumang utang. Ito ang pinaka-common na pagkakamali. Uutang sa app B para bayaran si app A. Diyan nagsisimula ang paulit-ulit na ikot na hindi na matapos. Kung tao ang pinagkakautangan mo, mas mainam magsabi ng totoo kaysa mangako ng petsa na alam mong hindi mo kaya. Panglima, itigil muna ang luho at maghanap ng dagdag, ilista ang pwedeng ibenta na hindi na kailangan, maghanap ng sideline kahit pansamantala. Kung may pamilya ka, pwede ka humingi ng tulong para sa plano, hindi para lang ipambayad lahat. Pang-anim, alamin ang karapatan mo. Sa Pilipinas, bawal ang harassment. Kung sa lending app yan, bawal murahin ka, takutin, i-post sa Facebook, o tawagan ang lahat ng contacts mo. Bawal yan ayon sa SEC. Pwede ka magreklamo sa SEC kung online lending, o sa NPC kung ginamit ang contacts mo ng walang pahintulot. Kung malaki ang utang at may kasulatan, pwede yan mapunta sa barangay o small claims court, hindi ka makukulong sa utang, pero pwede ka pa rin singilin sa legal na paraan. Ikapito, kung talagang hindi nakakayanin magbayad kahit hulugan. Kung sa tao, mag-propose ng partial payment kada buwan, kahit maliit, para ipakita na willing ka pa rin. Kung sa bangko o lending, humingi ng computation ng final settlement. Minsan pumapayag sila na kalahati na lang kung isang bagsakan. Kung marami ka ng utang at wala ng pantapal, huminto sa pagbayad pansamantala, mag-ipon, at unti-unting bayaran ang may pinakamataas na interes muna. Huwag na huwag gawin. Magtago, magpalit ng SIM, o mag-block. Pumirma ng blankong papel o ibigay ang ATM o ID mo bilang collateral. Huwag mangutang sa 5-6 para lang makabayad.